Kapag sinabi ko ba na my vote is sacred and I cannot divulge it to you, maniwala kaya ang taong bayan? Hindi. Kung ano yung Maniwala sa'yo. ko? Maniwala kaya sila sa akin? Sana maniwala sila. May dahilan ba tayo para maniwala na magiging objective siya o magiging patas siya sa impeachment hearing? No, he won't. Budol daw ang unity. Budol! Unity, budol! Ang budol ang unity. Bato de la Rosa laments broken Marcos Duterte alliance amid impeachment moves versus the Vice President. Puntahan ngayon natin yun. Sabi niya, ang pinaghihinayangan ko lang yung unity, yung nagtutulungan noon para natin binudol ang taong bayan. Unity noon, tapos ngayon nagtitirahan para inisahan natin ang taong bayan. Eh, tanungin mo kasi yung bossing mo. Yung bossing mo kasi, yung amo mo, si Rodrigo Duterte, bumira noong January 2024. Anong sinabi niya? May addict tayong presidente. Ang bilis mo makalimot ba to? Tapos ngayong alam nyong papalya kayo. Kasi pumalya sila sa strategy nila eh. Alam naman nila yon. So, ngayon sasabihin nila, para naman natin binudol yung taong bayan. Well, as far as the Marcos supporters are concerned, nabudol talaga kami ni Sara Duterte. Kasi buong akala namin, buo ang suporta ni Sara Duterte sa Marcos administration. Hindi namin alam, nakadepende pala yon sa tatay niya. Hindi namin alam, nakadepende pala yon sa loyalty ng tatay niya. Yun pala yung totoo. Yun pala yung fact. Kami, nabudol kami. Ako personally, nabudol ako ni Sara. Uma-attend ako ng rally in person eh. Andun ako front and center, napapanood ko si Sara Duterte eh. Susuportahan daw niya ang Pangulo eh. Pinili daw niya si PBBM dahil may, may experience sa executive. Dahil naging, governor. Tapos sabi niya, susuportahan daw, pinagtanggol pa niya kay Leni Robredo. Di ba dati may mga movement na sinabi, iwanan daw ni Sara Duterte si Bongbong Marcos, lipat daw kay Isko. Kasi nandun daw yung mga DDS na kay Isko daw. Sabi naman ni Sara, hindi, I'm a person of my word, ganyan. Nasaan na yung word? Mukhang mas loyal ka pa kay GMA kaysa kay BBM. Paano natin nalaman na mas loyal siya kay GMA kaysa kay BBM? Kasi kaya lang naman nag-umpisa itong away na to, itong buong away. Mga kotsero, balikan natin ang history. Kaya lang nag-umpisa itong buong away na to, mga kotsero, ay dahil si GMA sumubok na magkudeta sa Kamara. Sponsored by Sara Duterte. Baka lang nakakalimutan natin. Huwag natin kalimutan yun. Yun ho talaga yun. Yun ho ang pinagmula nito, yun ho ang punot dulo nitong mga ganap. Nag-away si Martin, nag-away si Sara at si GMA. Siyempre, magkakampi yung dalawa. Yun ang punot dulo nito. At simula nun, eto na nga, lumala. So, ngayon, ang binibira na si PBBM, hindi na si Martin, hindi na si GMA and Martin, which is the source actually of all of these issues. Doon lang naman nag-umpisa yan eh. Pero ngayon, nakalimutan na si GMA. Sabi pa niya, De La Rosa said he is already expecting the House to impeach Duterte and forward the articles of impeachment to the Senate. Actually, yan din ang ine-expect ko. Agree naman ako dito kay Bato. Totoo lang. Eto, agree ako dyan. Na ine-expect na niya na i-impeach si Sara Duterte. Ako, agree ako dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi dahil kay Martin. Although I despise the guy, I don't like the guy. Pero feeling ko i-impeach siya dahil kailangan tayuan ng House of Representatives yung pangbabastos na ginawa sa kanila ni Sara. Masyado silang binastos ni Sara eh. Doon sa mga hearing, masyado silang binastos. Yung doon sa nangyari kay Zulaika Lopez, masyado silang binastos. So, I think i-impeach siya not sa House of Representatives, not for anything else, but because of that. Tatayuan ng Kamara yung kanilang pride, kumbaga. Kasi kailangan lang protektahan yung institusyon eh. Siyempre, bread and butter nila yon, di ba? Do I agree with it? Not necessarily, but sila yun eh. Diskarte nila yon. So, ako, I have a feeling na mai-impeach talaga siya sa Kamara. Although sinasabi ni Marcoleta kanina na 10 pa lang daw yung pumipirma doon sa... Kasi gusto nila yung signature campaign. Mag-signature campaign daw kasi para daw mas mabilis. Para kukuha na sila ng 106 votes na para wala ng plenary. Dire-diretso na. Ako feeling ko magkakaroon ng 106 votes. Kasi sa party list pa lang makukuha mo na eh. Party list pa lang eh. Kaya mong makuha yung at least half of the 106. Sa party list pa lang. May mga distrito ka pa. Ilan lang naman ang distrito? 200 plus. So feeling ko, makukuha nila yan sa party list. But let's see. Kung sponsored yun ng House Speaker or not, I don't know. Pero feeling ko, the direction of the House will be to impeach Sara Duterte. Para i-preserve yung integridad and the dignity of the House of Representatives. Binastos niya eh. Pwede naman maging civil. Hindi niya ginawa. Sorry. Pero not only that, mga kotsero, meron pa pong mga interview si Bato de la Rosa
Panoorin natin kasi nakakatawa. Ito yung isang interview. Panoorin natin. Monica, mananatiling objective o nakabatay lang sa katotohanan at walang bahid ng personal na interes. Ito ang tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna na kung sakali nga na matuloy itong impeachment trial o ang pagdinig sa pagpapaalis sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay kahit kilala namang malapit na kaalyado ng mga Duterte ang mambabatas. Kapag sinabi ko ba na my vote is sacred and I cannot divulge it to you, maniwala kaya ang taong bayan? Hindi. Kung ano yung Maniwala sa'yo. boto ko? Maniwala kaya sila sa akin? Hindi. I will vote at the Bakit? proper time. Right now, I cannot give you my vote. Maniwala kaya ang tao sa akin? Sana maniwala sila. Bakit? Gayunman, May dahilan ba kami para maniwala kay Bato? May dahilan ba tayo para maniwala na magiging objective siya, magiging patas siya sa impeachment hearing? No, he won't. Hindi siya magiging patas doon. Mga kotsero, sigurado na meron siyang 9 votes sa Senate. Sure yan, isa-isahin natin. Bato, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Villar, Cynthia Villar, Mark Villar. Tapos you have Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, and Mig Subiri, and JB Ejercito. May 10 ka na. Tapos na ang boxing. Wala na. Sa Senate, tapos sa impeachment. Sa House, uubra yan. gaya ng pananaw ng ibang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, aminado si Senador de la Rosa na magdudulot ang impeachment proceedings ng pagkakabahabahagi sa kanilang hanay. Alam naman natin na yung impeachment is a political process. It is not a judicial process. It's a political process. Believe it or not. It's a political process. Okay. Saka chances are at lalabas talaga dyan yung political color mo. Kaya hindi ka maging objective. Talagang hahantong yan sa kampihan. Talaga. Political process yan, sa'yo, diba? galing sa'yo. Naniniwala rin ang dating Philippine National Police Chief na napag-isipang mabuti ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Nakaplano na yan nakaplano na yan. Yun. Nakaplano Well na. planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. Tumanggi nang tukuyin ni Senador de la Rosa kung ito nga ay plano mula sa Malacanang, sa House of Representatives o sino pa mang individual. Gayunman ay sinabi ng Senador na hindi anya maganda kung may control si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng impeachment dahil dapat anyang igalang nito ang separasyon ng kapangyarihan. Ngayon tayo sa meat of the matter. Ito na yung meat of the matter. Sinabi ho kasi ng isang journalist kanina, nabasa ko kasi sabi ho ng isang journalist kanina na si Bongbong Marcos daw ay binayaran ang Makabayan Bloc at ang CPP para ituloy ang impeachment. Yun, ang tindi. Binayaran daw ng Pangulo ang Makabayan Bloc para mag-file ng impeachment. Napakita ko sa inyo kung sino. Oo, nagulat ako Nabasa ko to kanina. So, hinanap ko na lang yung website niya. May website siya. Ayan ang sabi niya. Sabi ni Rigoberto Tiglao, the communists, Marcos's ally in impeachment to oust Sara. Ayan na. Tanim intriga na, guys. Eto. Nagulat ako nung nabasa ko to kanina. Paano naging ally? Sige. Basahin natin guys, basahin natin. December 6, 2024. So fresh na fresh pa yan, no? Anong sabi? So yun nag-file daw ng second impeachment. Alam na natin yan, mga Makabayan Bloc yan. Tapos the organizations are communist members of the Communist Party. Alam na natin lahat yan. Tapos the list to file the complaints is a very veritable roll call of leaders of the all leftist groups. So alam na natin lahat yan. Oo, alam na natin lahat yan. Given na yan. Alam nyo, mga kotsero, ito si Tiglao, magaling naman to Nagtataka talaga ako, mga kotsero. Kapag magaling ka at napasama ka sa mga Duterte, nasisira ang galing mo. Parang tawag dito, parang sinisip-sip ang galing sa iyong katawan. Oo, ganun siya ayun na nga. Kasi nga, bata ni GMA, may nag-comment dito, bata ni GMA yan.
I think it's because of that. I think it's because of his political alliances. Feeling ko lang. Pero basahin natin. Ituloy natin ang pagbabasa. So, kinuwento niya ito. Yan. Party. The party reportedly, pag sinabi ho niyang party, ito ho yung Communist Party of the Philippines. Ha? The party reportedly had, early this year, reached an agreement with President Ferdinand Marcos Jr. and his cousin, Martin Romualdez, to be supportive of this cursed administration, even to the point of being in the vanguard of the black propaganda campaign undertaken in Congress against the Dutertes to culminate in the impeachment. Ayun na nga. Meron daw kasing agreement. May pag-uusap na naganap. Oo, may pag-uusap na naganap at nag-connect sa gitna ni Ferdinand Marcos at ni Martin Romualdez. Tanim intriga talaga to. Oo. Matinding tanim intriga to, guys.